Yes, you heard it right. Napangisi ako nang makita ang pagkalito ni Enrique sa mga sinabi ko, as I expected. Para siyang baliw na nagbago ng mood, ngayon naman ay todong ngiti siya kahit kita naman sa mukha niya ang kaba. That's not true. Well, wala akong magagawa kung hindi ka maniniwala, it's up to you. Napatiimbagang ito at saka malalim na nag-isip, paulit-ulit kong naririnig ang mahihinang mura nito habang nagpaparot-par ito. Ang saya naman, nakikita ko siyang ganito. Sige, mabaliw ka sa kakaisip, at the end of the day, wala naman siyang magagawa. Seryoso lang akong nakatingin sa kanya habang naglalakad hanggang sa muli niya akong tapunan ng tingin. You're lying, how come? How could it be? She's always with me. Let me correct you, kasama ko siya kagabi, nanlaki ang mga mata nito, halata ang pagtatangis ng mga mata. Pagsalubong ng mga kilay na halos magdikit na. What the hell are you saying? Binigyan ko ito ng so sweet smile at para bang kinikilig-kilig pa para lalo siyang mainis. Nasabi ko na ba sa'yo yung ginawa natin kagabi? You know, we slept in the same bed. We, exchanging moans, touching each other's body, making love. We, hindi ko na naituloy ang sasabihin ng lumipad na ang kamao nito sa aking mukha. Napaatras ako ng bahagya at saka kinapa ang makirat sa aking labi, pulang likido ang dumikit sa aking hinlalaki. Gago ka, panduduro niya sa akin na si Felipa, akin na sila. Mas gago ka, unang-una pa lang, sa akin na sila, sino ba ang umipal sa ating dalawa? Mga stupido, nasa opisina ko kayo, respeto naman, rinig naming sigaw ng aking ama, pero hindi ko iyon pinansin. Nagkatitigan kami ng takmol na ito, nagtama ang aming mga mata na parehas na nagngangalit. Stop this nonsense, Cervantes, they're mine. Hindi, they never been yours, ever since. Para ka lang magnanakaw, inagaw mo ang pamilya ko. Gusto ko siyang suntukin, hindi ako papayag, akin lang si Felipa, akin lang siya. Anong karapatan niyang angkinin si Felipa? Anong karapatan niya na angkinin ang pamilya ko? Ako lang ang may karapatan sa kanila. Wala ka nang aangkinin, sira ulo ka, walang naging sayo. Marahas akong kumawala sa pagkakahawak niya sa akin at binigyan siya ng sunod-sunod na suntok sa mukha. Ang sakit sa kamay, pero masarap sa pakiramdam. Matagal ko nang gustong wasakin ang mukha ng gagong ito, ang gagong naging dahilan kung bakit wala ngayon sa tabi ko ang mag-ina ko, ang lalaking nagpakomplikado ng lahat. Totoo naman, simula nang dumating siya, sunod-sunod na ang problemang dumating sa akin. This guy, gusto ko siyang patayin. Humakbang ako ng iilan hanggang sa maabot ko siya. Hindi ako papayag, sa akin lang siya. Sa sobrang inis ko ay binato ko muli ito ng maraming suntok. Apollo, tumigil ka, no, I can't hear anyone. Isa lang ang nasa utak ko ngayon, ang basagin ang mukha nito. Nahinto ako nang may pumihil sa akin, si Dad, bakit ba siya nangingialam? Kahit labag sa kalooban ko ay nagpahila ako sa aking ama, itinulak niya ako papalayo at binigyan ng malutong na sampal. Nagulat ako, nasaktan, he always like that, pag may pagkakamali ako, either sampal o masasakit na salita, he never saw my potential as his son, he always control me. Galit, oo. Galit na ako sa kanya, now, pinagtatanggol niya ang walang hiyang bastardo na yon, he protecting him, but me, he pushing me away so I'll not be able to hurt him again, so ako pa ang masama. Nilakasan ng loob ko, ito naman ang tinuro niya sa akin di ba? Being heartless, selfish, so this is the result, a perfectly reflection of him. Come on Dad, paisa pa oh, hindi pa ako tapos, that's not enough. You, duro niya sa akin kasabay ng pagsukat ng tingin, are you planning to kill him, your own brother? He's not my brother, and he'll never be my brother. My dear Dad, great idea. What if I kill him? Isa na namang sampal ang ibinigay nito. Bakla ba ito? Bakit puro sampal naman? Wala bang suntok? Do it Apollo, and I'll be the one who'll throw you into jail. First, your scandalous affair with this woman of yours, tapos ngayon, he looked at me, full of frustration, disappointment, ano bang plano mo sa buhay mo?
Anong plano ko? Ngumiti ako habang iniisip ang mga planong sinasabi ng aking magaling na ama. Be with Felipa, with my daughter, have a family. Nagsukatan kaming muli ng mga mata, hanggang sa dam ako ang tingin niya kay Enrique na nooy nakahandusay sa sahig at duguan ang mukha. Bagay lang sa kanya yan, get out, magsama kayo ng babae mo. Umalis ka, pero ito ang tatandaan mo, sa oras na lumabas ka sa pintong yan, isipin mong wala ka ng pamilya, dahil itinatakwil na kita bilang anak ko. Sobra na akong nababato sa lugar na ito, para akong nakakulong sa isang hawla. Napapikit ako ng mariin nang maalala muli si Apollo, yung pag-iyak niya, kumikirot ang puso ko, nasaktan ko siya, ramdam ko yun, pero para rin naman sa kanya ito eh. Siguro ay dapat ko na rin itong kalimutan, lalo lang akong masasaktan. Ayaw ko munang pumunta sa kwarto, tinatamad ako, mas feel kong mahiga dito, kasi may naaalala ako dito sa sofa. Masakit ang naging umpisa, mas masakit ang katapusan. Napaka mapagbiro ng mundo, paasahin ka, tapos babawiin sa iyo. Kung tutusin, hindi naman big deal ang lahat. Lalayo lang naman ako sa kanya para magkalimutan na kami, then magiging maayos ang buhay niya. Pero, isipin ko pa lang, napakahirap na. Ang isiping mawawala ako sa kanya, dinudurog na ang puso ko. Pinilit kong balikan ang alaala na binuo namin kagabi. Napabalikwas ako ng bangon nang niyugyog ako ni Aling Edna. Pumupungay pa akong tumayo at hinarap ito. Bakit po? Si Audrey po ba? Hindi, bakas ang takot sa mukha nito. Napakunot-noo ako sa naging reaksyon niya. Bakit po ba? May nangyari ba? May lalaking nagpupumilit na pumasok. Hindi na niya naituloy ang sasabihin ng marahas na bumukas ang pinto at nanlaki ang mga mata ko sa nakita. Apollo, anong gin gawa mo dito? Halos lumabas na ang eyeballs ko nang makita ko si Apollo. Anong ginagawa niya dito? Bakit siya nandito? At bakit ganito ang hitsura niya? Putok ang lobby at may sugat ang kanang kilay nito. Napaaway. Napansin kong malalaki ang hakbang nitong papunta sa akin, kita ko rin sa mga mata nito ang kakaibang emosyong hindi ko mabasa. Kilala niyo siya, hiha? Nanginginig na tanong ni Aling Edna. Ako ang asawa niya, napanganga ako sa narinig. Siya? Asawa ko? Pwede pero malabong mangyari. Teka, ano bang ginagawa mo dito? Baka maabutan ka pa ni Enrique. We need to leave. Binalingan niya ng tingin si Aling Edna. You, get my daughter, now. Kahit naguguluhan, wala nang nagawa si Aling Edna kundi ang sumunod dahil na rin sa takot, maging ako rin naman ay nababahala, hindi maganda ang pakiramdam ko. Lumapit pang muli si Apollo at humawak sa mga balikat ko. Tiningnan niya ako ng puno ng saya, puno ng pagkaulila. Baby, magsasama na tayo, masaya nitong sabi dala ang ngiti niyang hindi mapantayan. Kumalas ako sa mga bisig nito at lumayo, baliw ka na ba? Ikakasal na ako, kulang pa ba sa iyo ang nangyari sa atin kagabi? Bawat salitang binitawan ko, sakit ang katumbas, pero ito lang ang paraan para matauhan na siya. Inis lang siyang tumingin sa akin sabay igting ng mga ngipin. Wala ka nang magagawa, sasama ka o sasama ka, anong pipiliin ko doon? Parehas lang yun may choice ba ako? Adik ata te. Naglakad ako ng kaunti para mapalayo sa kanya, nagsukatan kami ng tingin hanggang sa ako na lang ang sumuko, tibay niya Pwede ba, umalis ka na lang? Baka maabutin ka pa ni Enrique at pag-awayan pa namin ito. Seryoso kong sabi habang siya naman ay ginantihan lang ako ng ngiti. Minsan talaga, napaka-misteryoso niya, hindi ko mabasa ang iniisip, masyadong malihim, hindi ko malaman kung inis ba siya ngayon o masaya o ewan. Walang pupuntang Enrique, dahil malamang, kung ano-ano ng aparato ngayon ang nakakabit sa kanya. Napaawang ang lobby ko sa narinig, naningkit ang mga mata ko nang ma-realized ko ang ibig niyang sabihin. Anong nangyari kay Enrique? Diyos ko, wag naman sanang humantong sa kasalanan ang lahat. Nakapamulsa ito habang naglalakad patungo sa akin, dala ang ngiti na para bang may nagawa na ikinasaya niya. Well, I just reached him a lesson a bit, I put him to his own place, nothing more. Bakit mo ginawa yun? Fiancé ko yung tao, tigilan mo nga yung fiancé mo, dahil may asawa ka na. Nabingi ako sa narinig.
Kasal? Kanino? Kasal na ako, kanino at kailan pa? Ngumiti ito sa akin at lumitaw ang mapuputi at pantay nitong mga ngipin, since last night, baby. Last night? Anong, remember the papers you signed? Sorry, I lied, it's our marriage contract papers, and we both signed it. Napaawang ang labi ko, seryoso ba siya? Kasi hanggang ngayon hindi pa rin mag-sink in sa utak ko ang lahat. Binalikan ko yung gabing yun, naisahan ako doon Kahit deep inside, sobra na ang tuwa't saya ko, hindi ko maiwasang matakot, paano na si Enrique, paano na si Apollo? Totoo ba yang sinasabi mo? Alam na ba ito ni Enrique? Yeah, at grabe, sobrang galit siya, to the point na nagkasakitan pa kami. Ngayon pa lang, pumasok na sa imahinasyon ko ang posibleng mangyayari, yung mga banta ni Enrique na baka magkatotoo dahil sa maling ginawa ni Apollo. Nanginginig na ako sa takot, paano na si Apollo kung sakaling ituloy ni Enrique ang sinabi niya. Sa sobrang inis ko ay di ko na malayang damapo na ang aking kamay sa pisngi nito. Nagulat siya, kahit man ako, hindi ko inaasahang mangyayari yun pero, di na ako umatras pa. What's wrong with you? Hawak-hawak ang pisngi na tinamaan ko. Hindi ako maniniwala sa'yo. Ano ba sa mga salitang magpapakasal na kami ni Enrique, ang hindi mo maintindihan? Bigla itong lumapit sa akin, halata ang galit sa mga mata niya. Ikaw ang hindi ko maintindihan. Kung bakit ka sumama sa lalaking yun. Kung bakit ka magpapakasal sa kanya. Kung bakit pilit kang lumalayo sa akin at sinasabi mo pang hindi mo na ako mahal kahit ramdam ko na nagsisinungaling ka. Umangat ang mga balikat nito at nagsalubong ang kilay. Natakot na ako, ito kasi yung mukha ni Apollo nung mga panahong galit siya sa akin. Panahon na ipinilit ko ang sarili ko sa kanya. Gusto kong sagutin ang bawat tanong niya, gusto kong ipaintindi na para ito sa kanya pero may bumubulong sa aking isipan. Kung kailangang patayin ko siya, gagawin ko, mapasa akin ka lang, Felipa. Mariin akong napapikit, humugat ako ng hininga. May mga bagay na hindi na kailangang pagtuunan pa ng pansin, may mga tanong na hindi na kailangang sagutin, kaya pwede ba, itigil mo na ito. Itigil, wala akong paki sa speech mo, Mrs. Cervantes, I'm your husband, you're my wife, sasama kayo ng anak ko sa akin, dahil pagmamayari ko kayo, tapos. Umuling-iling ako bagay na kinaigting ng mga panga nito. Hindi kami sasama sa iyo, dito na ang buhay namin, tapos din ang usapan. Ako, at si Audrey lang ang buhay mo. Nagkatitigan kami ng ilang saglit nang dumating si Aling Edna na nooy nanginginig pa, halatang takot. Lumakad si Apollo papunta rito at kinuha ang anak kong gising na. Nakita ko ang pagliwanag ng mukha ni Apollo nang sandaling mahagkan ang anak, halatang nang ulila siya. Niyakap niya ito ng mahigpit at hinalikan ang tungki ng ilong, nangilid ang aking mga luha. God, ang mag-ama ko. Ilang saglit pa ay napansin kong unti-unti nang naglalakad si Apollo dala ang anak ko. Natakot ako, balak niya bang kunin ang anak ko. Audrey, saan mo dadalhin si Audrey? Sasama ka, o ilalayo ko si Audrey? Nababaliw ka na ba? Ina ako ni Audrey, may karapatan ako sa kanya. Halos umiiyak kong sabi habang pilit na kinukuha ang aking anghel. Then, come with us, simple as that. Nagsimula ang biyahe na puno ng katahimikan, ang gulo ng utak ko, ang dami kong iniisip, mababaliw na ata ako. Ni hindi ko na malayan na nasa tapat na pala kami ng mansion ni Apollo. Napasinghap ako nang maramdaman ko ang kamay ni Apollo sa kamay ko. Tumingin ako dito at nakita ko ang nakangiti nitong mga mata. We're home, baby, pilit kong kinakalas ang pagkakayakap ni Apollo mula sa likod dahil naiinis na talaga ako, para sa kanya naman ang ginagawa ko. Baliw, alam niya ba? Sigaw ng maliit na boses sa aking utak. Kahit na ganoon ay pinilit ko pa rin kumawala sa kanya. Apollo, pakawalan mo ako. Lalong humigpit ang pagkakayakap nito. Naramdaman ko na ipinatong niya ang kanyang baba sa aking balikat at doon ay inamoy-amoy ang leeg ko. Napasinghap ako at napakagatlabi para maiwasang maglabas ng kahit anong ungol dahil sa totoo lang ay may nabubuhay na kakaiba sa aking katawan. Naramdaman ko ring gumagalaw ang kamay nito paikat sa aking tiyan, hanggang sa bumaba ito sa laylayan ng aking damit at ipinasok doon ang malilikot nitong kamay. Gusto ko ang ginagawa niya,
pero pinigilan ko yun. Tigilan mo na ito, hinalikan niya ako ng pino sa aking balikat pataas sa aking tenga. Rinig ko ang mabibigat na hininga nito at ang init na humaplos sa aking balat. Bakit? Napapikit ako, parang kinilabutan ako sa tono ng boses niyang yun. Pinilit kong pakalmayan ang sarili at ikinuyom ang aking kamao. Hey, baby, why would I stop? Oh God, can't you feel it? Namula ako nang ikiniskis niya iyon sa aking likod at kahit nakapantalon ako ay ramdam na ramdam ko ang tumutusok sa bandang pangupo ko. Anong parusang ito? Pakiramdam ko ay bibigay na ako. Please, Felipa, magising ka. Buhay niya ang nakasalalay dito. Please, stop. Marahas niyang inialis ang mga braso niya sa akin. Padabog-dabog itong naglalakad kasabay ng malulutong na mura. Ano ba talaga ang problema? Napaharap ako sa kanya. Nadatnan ko siyang nakaupo na sa sofa habang sapo ng dalawang palad ang kanyang mukha. Napalabi ako ng may kung ano ang tumutulak sa akin na isiwalat ang lahat. Pero pinilit ko ang sarili na manahimik. Sabihin mo sa akin, ano bang problema? Bakit ka ba nagkakaganito? Napangiwi ako sa sobrang lakas ng boses niya. Parang yumanig at hindi ko mapigil ang manginig. Naglakad ito patungo sa akin at tinitigan ako ng direkta. Sasabihin mo o ako mismo ang aalam, kilala mo ako Felipa, may pagbabanta nitong sabi. Sigaw ni Enrique nang madatnang wala na ang mag-ina sa bahay. Halos lahat ng pwedeng may bato ay naibato niya dala ng galit. Hindi siya tumitigil, para siyang baliw na nagwawala. Bakas ang isang demonyo sa mukha nito na tila ba nais kumitil ng buhay. Hanggang sa nakaramdam ito ng pagod at napaupo sa sahig, taas-baba ang balikat nito at hinahabol ang paghinga. Hindi niya lubos sa kalaing iiwan siya ng babaeng minahal niya at ipagsasawalang bahala ang mga banta nito. Si Felipa lang ang gusto niya. Bakit ba sobrang makasarili ang mga Cervantes na yan? Nung una ay ang ina nitong wala namang ginawa kundi ang mahalin siya. Ngayon si Felipa na hindi niya inakalang muling magbubukas ng puso niya. Napahawak sa dibdib ang binata. Kinakalabog niya iyon habang humihikbi. Basang-basa na rin ang mukha nito sa mga luhang nagsipatakan. Napakamaos siya nang isipin na nasa tabi na naman ni Apollo ang pinakamamahal. Sa sobrang galit ay humugot siya ng lakas at sinuntok ang sahig. Nagngangalit ang mga panga nito habang nakatitig sa kawalan. Nangangati ang mga kamay sa dahas na nais niyang epurona sa lalaking iyon. Paulit-ulit niyang ibinulong sa sarili na kanya lang si Felipa. Tagaktak ang pawis nitong humihingal pa ng umayos ng upo at iniangat ang ulo. Nag-isip ng pwedeng gawin, hindi pwedeng tumunganga lang siya dito at hintayin na magpakasasa ang lalaking iyon kay Felipa. Umangat ang sulok ng labi nito nang may ideyang pumasok sa utak niya. Ibinangon niya ang saril at naglakad ng pasuray-suray sa kanyang kwarto. Dumiretso ito sa kanyang laptop at may kung anong binuksan doon. Isa yung video file, napakagatlabi ang binata nang panoorin kung anumang naroon. Si Felipa yun, si Felipa habang naliligo sa CR. May kinabit siyang micro CCTV sa sulok ng banyo at doon ay malayang nire-record ang bawat galaw nito sa ilalim ng shower. Maraming recorded video doon at puro kay Felipa ang lahat. Felipa, mariim na sabi nito nang makita ang kabuuan ng katawan nito, para siyang adik habang pinagmamasdan ang dalaga. Tumatak sa isip niya, dapat ay sa kanya lang ang babaeng yun, sa kanya lang si Felipa kaya kukunin niya ito. Gumapang ang mga kamay nito sa drawer ng lamesete niya at doon ay may kinuha, isang baril. Hinawakan niya yon ng mahigpit at muling binalingan ng tingin sa video, ngumiti muli ito ng puno ng pagbabanta. Kukunin kita, Felipa, parang nanggaling sa ilalim ng lupa ang boses nito. Nanlilisik ang mga mata nito at tila ba nagsumpa at hindi na siya mapipigilan pa. Klaro ba ang gusto nyo? Pues, sasali ako. Binalaan na kita Felipa, pero binaliwala mo lang. Ngayon, kaya kung pumatay ng tao, para lang sa iyo, mapasaakan ka lang. Lahat ng haadlang ay mamamatay sa sarili kong mga kamay. Sabi nito sa sarili habang pinaglalaruan.